Kung si iPhone ay may iPhone X at iPhone XR, si NXT naman may Storm X at ito ang bagong-bago, ang NXT Storm XR. お前ことそまだイモーションなのどこかそれを見たまにやびと出す絵の本質と風血が味やとなAyan, meron pa tayong sticker kasi hindi pa natin siya nire-reveal sa iba, pero Storm XR po yan. So ano bang bago dito kay Storm XR? Anong pinagkaiba niya kay Storm X? Well, malalaman natin yan dito sa video na ito. What's up, kumusta mga ka-electric? This is Evia Hemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So ngayon nga mga ka-electric, meron tayong chance para ma-review itong bagong-bagong NXT Storm XR. Dito muna tayo sa kanyang basic specs. Si NXT Storm XR po, naka 72 volts, 95 Ah pa rin na LiFeO4. May JK-BMS app po siya. Pwede nating i-monitor via app. At meron na po siya ngayong 6,000 watts QS motor hub na rated. At ang maganda pa sa kanya guys, yung kanyang motor hub ngayon meron ng accent ng gold. So yung kanyang hub sa likod ay ano na, pa-partner na siya dito sa kulay ng mags natin dito sa harap na gold rin. At the same time, yung kanyang front shocks na inverted, same with Storm X, gold partner pa rin siya dito sa ating rear shocks sa likod, na ito naman ngayon ay ano na po ito, fully adjustable na rear shocks po ito, no, na pang ADV 355mm ang sukat. Paano natin sabing fully adjustable? Siya po ay adjustable ang kanyang rebound at yung kanyang compression. So pipihitin lang po natin ng paganyan hanggang sa makuha po natin yung gusto nating compression at yung gusto nating rebound. Ayan po, nagki-click siya kada ikot, no? And siya po, controller niya na po ngayon. Kung ang NXT Storm X ay dating naka EM100, mga ka-electric, grabe to. Siya po ngayon, si NXT Storm XR ay naka bottle EM180 na po. Grabe, sobrang lakas na nito. EM180 plus 6,000 watts na hub. Sobrang lakas na po ng hatak. Actually, nung una ko tong naupuan, unang pihit ko sa throttle, kahit naka speed 1 ako, ramdam na ramdam ko yung pagkakaiba ng speed 1 ni NXT Storm X at ni NXT Storm XR. Sobra guys. Ano pang nadagdag dito kay NXT Storm XR? Well, nakikita nyo po dito sa harap, i-stock nyo po ito, meron na po yung crash guard. Automatic, pag bilhin natin si NXT Storm XR, meron na siyang crash guard. At ano pang nakikita nyo bago sa harap? Meron na po siyang kasamang MDL. Kita nyo yan, no? Sa isang MDL, dalawa yung kanyang ilaw. Ayan, dalawa yung ilaw. Malakas din. And ano pang nabago? Bago na po yung mga side mirrors ni Storm XR. Makikita nyo, blue lens to, para hindi mag-glare or hindi tayo nasisilaw sa mga ilaw ng mga nasa likod natin. At ang bago pa po dito mga ka-electric, iba na po yung kanyang panel. Iba na po yung design ng panel. Makikita nyo, touchscreen pa rin naman siya, pero ibang version na po ng panel nito. At ang nakakabilib dito, meron na po siyang front and rear na TPMS, tire pressure monitoring system, na kung saan makikita po ninyo yung inyong yung tire pressure ninyo harap at likod, pati kung ano yung temperature ng gulong ninyo. So ayan, yan po yung nakakatawa. At nakakatawa rin dito sa panel nito, sa trip meter, pwede po siyang i-reset. Ayan, lalong presyo lang dito, bitaw. Ayan, do you want to clear subcounted miles? Confirm nyo lang. Ayan, 0 na po siya, 0.0. Pagdating sa odometer, hindi ko alam kung siya ay nare-reset, pero mukhang hindi. 627 kilometers. Ayan,
Tapos ito yung kanyang battery percentage, 85%. Makikita pa rin naman yung voltage, odometer, ayan, motor temp, yung MCU, yung controller temperature, battery temperature, ayan, kita pa rin naman. Ayan, naka park mode siya, may traction control pa rin. Ito ay naka combi brake system pa rin. Makikita nyo pa rin yung side stand nyo kung nakababa ba or nakataas. Ayan, tataas natin, kita nyo yan, nawala. Ayan, so yan yung mga bago dito sa ating NXT Storm XR. So the rest, same pa rin naman katulad ditong kanyang ilaw, projector, headlights pa rin. Ito pa palang nadagdag sa kanya, no? Si NXT Storm XR po, dalawa na po yung camera niyan, harap at likod po. Ayan, kita nyo may additional camera. Actually, yung mga bagong labas ng NXT Storm X, yung mga version 2, nilagyan na po ng camera din sa likod. Kaya maswerte yung mga nakabili, mga naghintay ng version 2 ng NXT Storm X, kasi yung mga NXT Storm X na version 2 may camera sa likod, may accent na rin ng gold yung hub nila. Pagkatapos yung panel display ng mga version 2, ganito na rin. Additional pala dito sa ating panel display, meron pong sensor dito sa ating panel na kung saan automatic pong magbubukas yung ating ilaw, yung headlights natin kapag gabi. So si Storm XR naka CBS pa rin po siya. So ganun pa rin yung kanyang braking system, pero grabe, sobrang lakas ng hatak nito, pero kayang-kaya pa rin naman ng mga braking system niya kahit stock lang. Tapos additional pa pala mga ka-electric, yung camera po ng ating mga dashcam, pinaka dashcam natin, yung harap at likod, hindi na natin siya ma-access dito sa kanyang panel. Ayan, hindi na po, dahil meron na po kayong app na kung saan through app sa phone nyo po makikita yung kuha ng inyong mga camera sa harap at likod, at madadownload nyo na po siya kung gusto nyo i-post sa social medias nyo. Pwede po kung kailangan nyo for accident, pwede. And then at the same time, nakakatawa yung remote control nito. Meron na rin pong application na kung saan kapag malayo po kayo, automatic maglalak po yung inyong unit. Pag malapit kayo, automatic mag-unlock siya. So para sa tutorial, para sa application sa remote or sa anti-theft application para sa camera, gagawin ko po ng separate video, no? So gagawin na natin ng riding experience din, kung kumusta nga ba ang hatak ni NXT Storm XR, no? Mapa speed 1, speed 2, speed 3. Pero bibigyan ko kayo ng pahapyaw. Speed 1 tayo mga ka-electric. Ayan, para kanina nakapark, para mawala yung park nya, pindot po tayo ng preno, either kanan or kaliwa. Yung 1 nya, kita nyo, 1 is 66 km per hour. Ayan, 97 ang 2. Ang 3 ay abot ng 128, ano. Pagdating naman sa sports mode, naka-automatic regenerative braking po siya. Paano yan? Para siya naka-engine brake agad, walang free wheel. Ayan, mas malakas yung torque, pero kita nyo, namamatay siya agad. Unlike pag itinri natin, i-throttle ko, bitawan ko, kita nyo ang haba ng kanyang free wheel. So ang maganda naman doon sa ating sports mode, sa mga palusong, automatic ramdam niyo yung malakas na kanyang engine brake or regenerative braking, kung kaya hindi nyo kailangang pumiga ng preno, ano. So na-try ko na yon sa may Sungay Road. Gamit na gamit ko siya. Ayan ha, nakasagad ako, sports mode yan, binitawan ko, ilang segundo lang humihinto agad siya. So lakas ang regenerative braking nito mga ka-electric. And actually kahit speed 1, 2, 3, pag pumitik kayo ng preno, ang lakas agad ng regenerative braking na hindi pa nagdidikit yung brake pads, bumabagal na agad ako. So for me, maganda yung malakas yung regen. Actually sanay din ako sa malakas na regenerative braking, kasi yung isang e-bike ko, pinalakasan ko yung regen nun. So tipid sa brake pads, at the same time yun yung tinatawag nating pagpipreno or braking na assisted by electric or electric assist. So far yun ang mga napansin ko dito sa ating bagong NXT Storm XR. Yung other features niya na hill hold control, hill descent control, cruise control, meron pa rin po dito, ano. So yung mga nabanggit ko, yun lang yung mga nakita ko na obvious na bago or nadagdag dito sa ating bagong
NXT Storm XR. So yun lang mga ka-electric. Kung meron kayong tanong, ilagay nyo lang sa comment section. Again, this is EV Yahimoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. Ride safe, keep safe mga ka-ibiyahe. Simula ang kwento sa likod ng manibela, kasama ang pangarap